Kamusta kayo lahat? Ituturo ko sa inyo step by step kung paano kumuha ng appointment sa PSA pag yung kukunin mo ay yung late registered. Search mo lang itong PSA online appointment. Hanapin natin ito, scroll on natin ito pababa. Ito yun. Click natin ito. And then, kakapunta ka na agad-agad sa kanilang official website. Click natin itong square, ito. And then, agad-agad makakapunta ka na kung ano yung kailangan mo. Scroll natin ito pababa. Scroll natin kasi kailangan natin i-check itong maliit na square na to verify that hindi tayo robot. And then, I agree. And then, next. Click natin itong next. And then, dito na. Select a purpose. So, ilalagay lang natin kung ano yung purpose. I-choose natin itong for delayed registration. Balik natin sa baba. For delayed registration. Kasi yun ang kukunin natin. And then next. Dito naman, mag-choose ka kung anong region meron kayo. Yung region nyo. And then choose an outlet. Choose mo lang kung ano yung pinakamalapit na outlet sa inyo. Sa akin, ito yung i-choose ko kasi dito ako mas malapit. And then next. Scroll natin pababa ulit kasi i-check lang natin itong maliit na square sa baba. Itong next. Next. And then, dito na tayo sa pangalan kung sino yung magpa-process ng document. Kahit hindi sa'yo yung ipa-process mo, pangalan mo pa din ilalagay dito. Lahat ng information mo, ikaw na magpa-process ng document sa PSA. So, ilalagay ko lang dito. Fill upan lang natin itong form dito. And then, pagtapos na, lalagay mo lang yung email mo kasi magsasend sila ng message sa email, especially yung appointment mo, doon nila isasend sa email na ilalagay mo. And then, importante din, ilagay mo yung mobile number mo kasi magta-text din sila dito sa number mo tungkol sa appointment na nakuha mo. And then, I agree itong maliit na square na to. I agree and then next. Next uli. And then, dito na tayo. Hintayin lang natin itong code na sinend nila. Importante yung number kasi doon nila isasend yung code and ilalagay mo yung code doon. And then, dito na tayo sa certificate type. Lagay lang natin kung anong certificate type. Birth certificate, of course. Although, like, registration ito, it's still birth certificate pa din. Lagay lang natin. Then, ang relationship mo, kung sino ba yung kukuha. Either sarili mong birth certificate or sa yung asawa or sa yung parents or sa iyong anak, ilagay mo lang kung anong relationship mo. Lalagay ko lang dito, daughter. And then, fill upan mo lang yung form. Ilagay mo lang yung full name ng taong kukunan mo ng late registration na birth certificate. Lagay mo lang. And then, it's up to you if mag-a-add ka ng other document. Sa akin, hindi na ako mag-a-add. I-click ko na itong next. Andito na tayo. Pipili na tayo ng araw, ng appointment at oras. So, dito sa akin, makikita natin fully book lahat sa buwan na to. So, kailangan kong pumunta sa next na month.
So, kiklik ko lang itong next month. And then, dito, hindi fully booked. So, choose ko itong 1. And then, dito na ako sa oras. Choose ko itong pinaka-early, 8. And then, kung tapos na, next. At dito ka na, ito na yung appointment mo. I-review mo lang na tama ito lahat. I-review mo lang na yung appointment, lahat-lahat tama. And then pag na-check na tama ito, i-confirm mo lang. At ito yung mga requirements for late or delayed registration of live birth.